Yes, another tanggap na ganap. Okay, meron tayong tanggap ng center post. I-convert natin. So, ito, pang Raider 150. So, ngayon, yung gagamitin lang natin dito is yung holder. Kasi, iwan ko sa may-ari, yun yung kagustuhan nila o yung conversion nila. Basta gagamitin lang natin is pang Mio yung motor niya. Yung center post mismo, yung poste. Yan. Tapos, kakabit natin yung telescopic holder na yan sa pang Raider. So magandang modification to. At dito mapapansin nyo na may welding sa ilalim. Yan naman talaga yung original na welding na kinakabit o pagkabit ng mga stock na center post. So ngayon, kailangan lang natin isusundin natin yung line na yan. Kasi yung purpose ng linya na yan, yung parang slot sa ibabaw ng pang Mio, yan yung pinaka-guide ng handlebar o manibela. So dyan nakaslot, tapos yung tornilyuhan, dapat masunod natin yan. So kailangan nating magguhit, lilinyahan natin dyan para ma-maintain natin yung distance, yung height, tsaka yung position. So yung mga slot, may purpose lahat yan. So yan yung side ng likod. Sa pagli-layout ng ganito, hindi naman kailangan na talagang 0-0. Basta masunod lang natin yung pinakamalapit na distance. So dito, yan o, yung butas na yan, yan yung pang-lock sa handlebar o manibela. Tapos yung sa gitna na slot, ano yan? Yan yung salak ng susian sa harapan ha, para hindi basta-basta mananakaw. So yan, ma-maintain natin yung guhit. Lilinyahan natin yan. So dito nakapaglinya na tayo. Ang nakuha nating sukat is almost 10 o 11. Ang ganyan. So yan yung ililipat natin dun sa pang Raider na telescopic holder. So dapat sa paggalaw ng ganito, kinukuhanan talaga dapat ng detalye bago natin galawin. Baka magkagulo pa tayo eh. At sa mga nagtatanong naman kung parehas bang diameter ng katawan nila para sa bearing ng baba or yung knuckle bearing or ball race, parehas sila ng sukat. Kaya diretsong tanggal na talaga. At dito naman is tinatanggal na natin sa torno. So yan yung welding ng original. Okay? So makikita dyan yung pinakadulo na ng last welding. Makikita yan pagka nalabas na yung kalawang, mapapansin nyo, ipapakita ko pagka natanggal. So una natin tinanggal is yung pang Raider. So yun yung gagamitin natin na bracket o center telescopic holder. Tapos dito naman is tatanggalin na natin yung telescopic holder dun sa original na nakakabit na pang Mio. Hindi ko alam kung anong Mio to, basta scooter kasi pag mahaba, yun, automatic yan mga scooter. Either Mio or basta nasanay na ako na tatawaging Mio eh. Kahit mapa-Honda pa yan o Skydrive o Suzuki o ganyan, nasanay ako sa Mio. Basta pang scooter, okay, ganun na lang, pang scooter. Yan tinatanggal yun, napapansin nyo may kalawang. Yan yung pinakadulo ng welding. So mas magandang itorno na lang para pantay talaga lahat at makikita yung lamat. Ngayon ipe-press na natin yung taga-operate natin sa press, si Ambin. Yan, malupit yan. So hahanapan na lang ng pangkalso, pero malambot lang yan guys. So ngayon sa mga nagtatanong naman kung magkano yung paggawa o mabilis lang ba paggawa ng center post, pwedeng magpagawa kayo ng pasadya. Kung gusto nyo matibay, solid yung ilalagay, pwede yan. Ganyan lang din yung proseso. Huwag nyo lang madalain kasi hindi naman kaya sa powers agad yan eh, na matatapos agad yung paggawang poste. Kasi solid at malaki yung materialis namin dyan na isasalpak. So yun o, malambot lang. So pag pull out nya, kikip natin yan kasi baka gamitin din na may-ari. Hindi natin pwedeng iwan or sa amin na lang sasabihin kasi for modification, mga ganyan. Darating panahon na gagamitin din nila yan. So keep yan, bibigay natin uli sa may-ari. Kahit nga namang magpatanggal ng mga crankshaft pin, connecting rod, papadala namin yung mga luma. Iba, iniiwan talaga. Pero pagka hinihingi, talagang ibibigay namin yan. Magiging scrap lang yan, pang iPhone pa. So ngayon pull out na natin yung original na center post or bracket or telescopic holder. Yan. Sa karamihan, ang term nila sa mga ganito is T-post. Hindi ko alam kung paano naging T, pero sa amin talaga is center post. Iwan ko lang kung ano talaga yung eksaktong pangalan ng mga ganito. Center post, T-post, basta parehas na yan, poste. Baka ginawang T-post kasi poste. So dito, naghahanap kami ng pangdiin o pang suporta sa ilalim para hindi mabalik ko o masira yung
telescopic holder. So kailangan kasi yan makalapat mismo yung ilalim. So saktong pangalso lang, press na yan ni Ambin. Sa mga magtatanong din naman kung magkano o pa-press or pagawa ng poste na solid, nasa 1.2 yung presyohan namin. Pasadya yun ha. Depende sa laki at saka sa haba, kasi pang Mio mahaba talaga yan. Yung iba naman na maiksi lang, yung mga Raider, yung mga TMX, maiksi lang yan. So baka makakalis pa kayo. Basta maximum of, more or less na lang tayo, more or less na 1.2. Okay, at dito ngayon na pull out na natin yung isang poste. So ngayon kakabit na lang natin to. Yan o, check natin kung parehas ba talagang diameter, 30. Tapos pagsasalpakan niya 30 din. So diretso lang tayo, wala nang imamachine, wala nang dadagdagan, diretsong press lang. So napadali yung trabaho natin. Halos parehas lang din naman kasi. Ngayon yung distance ng height, makikita yun sa, dapat ma-maintain pa rin natin yon hanggang dun sa lagayan ng bearing. Tapos tapat dito. Yan. Yan. Hindi. At sa mga nagpapa-align naman ng telescopic, yung center post kamo, iniinitan talaga namin yan. Maraming nagsasabi na pwede lang sa press, pero ang hirap lang kasi matatagalan lang tayo sa trabaho pag hindi naman iniinitan. So sa nag-aalala, mapuputol daw yung mga center post na ganito. Alam nyo yung materials, hindi basta-basta mapuputol yan. Kahit mainitan o magbaga pa yan, itong mga ganitong klaseng materials is low carbon content. So i-explain ko pa ba o babalik tayo sa metallurgist? So pwede nyo malaman yan kasi ordinaryong bakal lang yan. Hindi porket bakal, parehas lahat. Pagka nainitan, mapuputol. Hindi ganun yun. So kung alam mo yung bakal na pwedeng initan, pagka nagbaga, hindi mapuputol basta-basta yan. Meron talaga yan. Meron ding pagka nainitan, kasi may subo na, talagang mababasag yun. So iba-iba, marami yan. Napakadaming klase ng bakal tsaka hardness. So dito nga hinahanapan muna natin kasi tumutukod yung yung telescopic holder. Dapat mas mataas. Di talaga pwedeng lumapat yan. So ayan, ibababa na lang namin yung press. Adjustable naman yung press natin. So ayan na, ang dami nang nakakalso, di ba? Tatagal pa eh. So sipat kilatis na lang sa pagkuha ng alignment. So yan yung pinaka-importante niyan para ma-maintain talaga natin yung mga manibela, kasi pag nakalihis yan, sigurado tagilid yung manibela niya. So, pinakamalapit na tayo sa linyang gitna, tapos yung detalye natin sa kabila. Okay, so diin na. Pagka press, hanggang dun pa rin tayo sa height ng original. Kasi pareha sila ng bearing, pareha ng distance. Di baling umusli siya sa ilalim kasi pag Raider naman, manipis talaga yung pinaka-telescopic holder niya. Ayan, so makikita nyo yung linya, di ba? Oh, halos malapit na sa katotohanan. Kitang lagpas na, lumagpas kasi makapal nga talaga yung original telescopic. Tingnan nyo yan, sasabihin ko dyan. Ito na yung holder ng Raider. Welding na lang kulang. Labas dila pa, di ba? Lupit eh. Okay, so ngayon i-welding na natin yan. Gamit natin na welding rod is 7018. Yan, magandang kislap. Pikit mata na lang ha, kasi hindi ako mag-edit ng ganito. So sa mga nagtatanong kung talagang welder ba tong hayop na to, certified welder yan. In situ o situ green tea. Hindi, may papel yan. Dati ang welder, tapos nag-convert, naging gustong mag-machine, so naging machinist na. Napakalupit ng experience niyan. Kaya wala akong masasabi pagka welding, kaya pinapatira ko. Kita nyo naman yung mukha, ingiti na lang. So ayan na, welding na. Yan yung flux ng 7018 na alam ng mga welder yan. Siguradong walang kapit. Yan. So sa mga nagtatanong naman kung safe pa rin ba yung mga ganitong conversions, napaka-safe niyan. Kung ano yung original, ganyan din yung gagawin natin, di ba? Parehas lang din naman eh. Diyan talaga yung pinaka-puwersa niya. So mas matibay pa yan kahit nakabikat naman yung telescopic holder. Kahit hindi pinutulan, walang problema yan. Tapos naka-press fit naman eh. So yun lang, sana'y pinanood nyo ng buong
full videos. Huwag nyo i-skip para naman magka-ads tayo ng in-stream ads. And I'm still manifesting. And still, nagmamanifest pa rin ako talagang magka-in-stream ads para maibigay ko talaga at maipakita ko yung best ko. Diba? Panoorin nyo naman yung mga full videos ko, hindi lang puro reels. Kayo talaga napakadamot nyo. Paano tayo makapagbigay ng libreng servisyo na? Bali, wala pa pala talaga tayo ng payout sa reels ha. Hindi pa talaga na payout. So, i-update ko rin yun soon. Well, thank you for watching and happy 18K followers, Team Machinist. Thank you!